Special features netong ating dashcam is kapag nga nasira yung inyong memory card, no. So kapag na-corrupt siya, meron siyang internal memory, no 32 gig. So actually ganito yung trabaho niya. Kunyari, no, na corrupt siya. So iyan, no. So actually hindi na yan nagre-record ng actual na video, no. Pero magaling sa kanya, no. Yan, no, sabi niya nga insert memory card kasi nga na ano niya, detect niya na natanggal yung memory card or pagka na-corrupt nga, no, magkakaproblema yan. Pero ano mangyayari? Ano mangyayari? Syempre, wala ka na recording. So ito is actually makakapag-record pa rin siya kahit papaano, no? Hindi lang ganun ka 100% yung pagre-record niya, pero makakapag-record pa rin, no? So testingin natin, tingnan mo. Yun. Nakita mo? Wala memory card yan, pero nakita mo nagbe-blink na green. Ibig sabihin niya, mga idol, is nag-record pa rin siya kahit na 10 second video lang, no? So ibig sabihin pagka nabangga yung sasakyan ninyo, makukuha nyo pa rin, no? So safe na safe yung data ninyo. Kahit na sabihin mong wala ka memory card or nasira memory card, nagre-record siya. Hindi lang full time, kasi kapag full time, pag may memory card yan, i-record niya, yun talagang yan, yun nangyayari sa labas. Pero kapag ka siya wala memory card or nasira, yan nga, oh, tingnan mo, kunyari simulate mo kasi yan, kapag yan may naramdaman siyang alog, oh yun, oh, nagre-record siya. Wala memory card yan, mga idol. Binunot ko, di ba? Ito yung memory card niya, oh. Magandang araw, mga idol. Ito dashcam review po muna tayo. At ang papakita ko sa inyo, DD5 N5 Dual. Yan, dashcam yan, mga idol, na gawa ni DD5. Tara. Okay, so ito yung ating bagong gawa kasi ito ni DD5, no, na N5 Dual. Yun yung model na hanapin nyo kung sakaling bibili kayo nito, mga idol. Kasi ito yung bago niya is, syempre, bukod sa mga features na alam naman natin, no, pagka DD5 is, syempre, nakaka-capacitor type na yan, 4K video, yan, dual channel, ibig sabihin, mga idol, is, dalawang camera, harap-likod, no, night vision, built-in, MMC, no, built-in eMMC, ibig sabihin, mga idol, kahit walang storage to, or kapag ka nasira yung storage ninyo, katulad na itong memory card na to, pagka nasira, na-corrupt, nakakapag-save siya sa loob, no? Yun yung mga features niya, 24/7 parking, syempre, built-in GPS, then ito yung mga bago, no? AI motion detector, tsaka yung microwave radar detection. Yan, mga idol, titignan natin kung ano yan. So, sa ngayon, mga idol, edi, yan, box muna natin para mapakita ko sa inyo kung ano yung laman, no? Yan. Okay, so, pagdating sa laman niya, tignan natin. Op. Yan. Okay. So, okay. So, iyan yung mga laman niya. So, syempre, yung kanyang, okay, mga mounting, no, mapandikit. Then, manual. Then, yung mahabang Type-C, no, Type-C na yan, mga idol. And then, yung kanyang rear camera. Ito yun. No, syempre, meron lang yung cover, pero rear camera niya yan. And then, yung connection ng rear camera. Ito yun, no. So, mahaba rin to. Tapos, yung kanyang power supply. Okay, so power supply niya is dual port na, no? So, pwede mong gamitin simultaneously para kung gusto niyo mag-charge. Yun. At syempre, pwede pa rin ito, mga idol, lagyan ng ating hardwire kit. Kung gusto niyo 24 hours siyang nagmo-monitor. Pero, kahit na hindi, okay lang kasi may built-in capacitor type battery siya. Ngayon, ang ginagawa niya is minomonitor niya pa rin yung kapaligiran dahil nga meron siya radar, di ba? May radar siya and motion detector. Ang mangyayari sa kanya, sa motion detection, pagka may lumalapit ng mga tao, yun, magre-record siya. And then sa radar, kapag may mga sasakyan na papalapit, no, maaaring may tendency mabunggo kasi yung sasakyan nyo, yun, magre-record din siya. Yun yung bagong technology niya. May radar. Okay? So, ito yung kanyang main unit. No? Yan. So, may GPS na rin to para malaman yung speed ninyo. Oh. And then, yung pinakita natin dati na parang AI, no? Parang computer games, nandun pa rin yung makikita ninyo yung speed nung nasa malapit sa inyo. No? So, yun is actually, algorithm lang naman ni DD pa yun. So, tansyahan lang din ni, ano yun, based sa mga sensor niya, pero syempre, hindi ganun ka-reliable. Pero, at least, no, may makikitang mga speed na ganun. No? Hindi man ganun kadikit, pero halos nadidetect nyo yung mga speed na nasa paligid nyo. Yun yung dati. Okay, so tara, testingin natin.
Okay, so ito na yung ating dashcam, idinikit ko na dyan. So meron siyang power supply na katulad nito. So ang gagawin mo lang dyan is ilalagay mo dito sa may ating cigarette lighter, then okay na siya. Ayan, oh. And then dito naman sa ating rear camera, idikit mo lang siya dyan, no? At tapos itong kanyang wire na to at saka yung wire na mahaba is pagdugtungin nyo lang. So iyan, katulad yan, no? Magkadugtong na sila. And then yan ay yung mga wire na yan is ibabaybay mo lang hanggang makarating dun sa may harap, papunta doon sa may dashcam, no? Sa may main dashcam. So iwa-wiring mo lang yan dyan, isisiksik-siksik mo lang, then okay na yan, ganito yan. Okay, so once na nai-hook up mo na yung camera sa likod, itutusok mo iyan dito. Yan, tutusok mo dito sa may pinaka-slot niya, which is ito yon. Yan. And gagana na siya, no? So ang nangyayari sa kanya, ito mismong wire na to is may kuryente na yan papunta sa likod. At yung video nung sa likod ay nire-record ng module na to. So isang memory card lang, no? Ayan. So sample video mga idol, papakita natin. Okay, so malalaman mo mga idol kung gumagana na yung rear camera kapag ka umilaw na dyan, no? So ganun lang ang pag-install niya mga idol. Okay, so once na na-install nyo na, no? Okay. Okay, so para sa pagre-retrieve ng files, no, so actually is kailangan mo mag-install nitong DDPi, no? So pwede mo i-scan yung QR code dyan sa may dashcam mismo, or pwede ka ring mag-download lang sa ating Google Play Store o sa Apple App Store, no? Okay, so kailangan mo rin connect sa Wi-Fi niya. So yung Wi-Fi is para lang sa pag-retrieve ng files, hindi siya para sa internet, no? So connection lang nito cellphone natin at saka nung dashcam, ayun, no. So iyan is nagbubugay ng Wi-Fi para makakonect yung ating cellphone. And then kapag nakakonect ka na dyan, kasi yung paraan para wirelessly makuha niya lahat ng files. So kukonect ka lang dyan, may password dyan is 1234567 ganun, no? And then install mo nga ito. So once na na-install mo na is i-add mo lang, then pwede mo na siyang kunin. So bubuksan natin, no? Yan. So pagka binuksan mo siya, yan yung kanyang footage. So pwede ka rin dyan kasi actually dyan mo siya i-align, no? Okay, so pwede ako mag-download. Yan. O, download natin. Okay. So yan yung mga previous niya, oh. Di ba? Okay, so tatry ko i-download ko yan. Yan, oh. Diba? Ganun kabilis mga idol. So ang advantage niyan is actually yan yung salita ko kanina. So meron siyang mga habang nagde-drive ako, pwede akong magsalita. Syempre, okay, so sa mga sensors niya, no? Yun okay. Yan mga idol, yung audio ni recording na yan is actually galing yan doon sa may dashcam. So yan yung playback video niya, oh. So, di ba? Mapi-preview mo kaagad, pwede mo nang i-download yan actually kung yan yung kailangan mo. Pwede natin mo na itong download. Then, makikita mo na lahat ng mga files na i-record niya. Yun. So, download mo lang. Then, goods na yun. Yun. Di ba? Ganun lang kadali mag-retrieve. Okay. So, try pa natin, ha? Okay. So, isa pang special features netong ating dashcam is kapag nga nasira yung inyong memory card, no? So kapag na-corrupt siya, meron siyang internal memory, no 32 gig. So actually ganito yung trabaho niya. Kunyari, no, na corrupt siya. So iyan, no. So actually hindi na yan nagre-record ng actual na video, no. Pero magaling sa kanya, no. Yan, no, sabi niya nga insert memory card kasi nga detect niya na natanggal yung memory card, or pagka na-corrupt nga, no, magkakaproblema yan. Pero ano mangyayari? Ano mangyayari? Syempre, wala ka na recording. So ito is actually makakapag-record pa rin siya kahit papaano, no? Hindi lang ganun ka 100% yung pagre-record niya, pero makakapag-record pa rin, no? So, yan, babaan natin. Okay. So, testingin natin, tingnan mo, ha. Yun. Nakita mo? Wala memory card yan, pero nakita mo nagbe-blink na green. Ibig sabihin niya mga idol is nag-record pa rin siya. Yun. Nakita mo? Walang memory card yan, pero nakita mo nagbe-blink na green. Ibig sabihin niya mga kahit na 10 second video lang, no? So ibig sabihin pagka nabangga yung sasakyan ninyo,
makukuha nyo pa rin, no? So safe na safe yung data ninyo. Kahit na sabi mong wala ka memory card or nasira memory card, nagre-record siya. Hindi lang full time, kasi kapag full time, pag may memory card yan, i-record niya, yun talagang yan, yun nangyayari sa labas. Pero kapag ka siya wala memory card or nasira, yan nga, oh, tingnan mo kunyari. Simulate mo kasi yan eh. Kapag yan may naramdaman siyang alog, oh, yun oh, nagre-record siya. Wala memory card yan mga idol. Binunot ko, di ba? Ito yung memory card niya, oh. Pero nagre-record siya, di ba? Oh, yun oh, nagre-record siya. Wala memory card yan mga idol. Binunot ko, di ba? Ito yung memory card niya, oh. Pero nagre-record siya. Yun yung special features niya na wala sa ibang dashcam. And pwede mo nang ibalik, no? Or kunyari pinalitan mo na, pero nakasave na yun yung emergency video na yun, which is dahil nga nabangga, naalog, yan yung may memory card, ganyan siya, oh, naka-green yung ilaw, oh, di ba? Pero try ko i-retrieve natin, kunin natin yung emergency video na yun, na hindi yun nakasave sa memory card pero nakasave sa kanya. Yun na magaling. Okay, so mga idol, yan no, drive test po tayo, no. So makikita ninyo yan yung view ng camera natin. And actually yung audio recording na naririnig nyo ngayon is actually galing dyan sa may ating dashcam na mismo, no. So habang nagsasalita ako is ito, nagda-drive din ako. Pinapakita ko lang sa inyo yung quality ng voice recording niya, no, o ng audio recording. Yun, meron din siya na yung parang AI na, no, na sinasabi niya speed ng mga nasa paligid. Yan. So that's assumption lang nitong ating dashcam, hindi siya ganun ka-accurate, pero halos parehas naman sa speed, kasi syempre nakabase rin siya sa GPS speed mo, then yung difference, no, so may algorithm na nagko-compute siya. At para po sa mga gustong bumili nitong ating DD-Pi N5 Dual mga idol, ilalagay ko po yung link dyan sa pin comment at sa ating description nitong video na to. At yun nga mga idol, no, ang pinaka downside niya lang is wala siyang screen, no. So hindi nyo naman gagamitin yun dahil hindi nyo rin pagtsatsagaan na magpipindot, lalo na kung nakatago yung inyong dashcam gipet, no, sa inyong windshield, tinago ninyo, hindi nyo rin pagtsatsagaan doon. Mas mainam talaga sa cellphone nyo na tignan yung mga footage na nakuha nyo, at the same time doon nyo rin naman i-download yun mga idol, doon nyo rin siya i-retrieve. Kaya okay lang kahit walang screen yung ating o LCD screen yung ating dashcam. At yun lang po muna mga idol, maraming salamat po.